Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Payang Pinas. Ngunit bagong lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong opinion or di kaya hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga saloobin. Laging tandaan, bilang residente ng bansang Pilipinas, ang ating opinion ay dapat marinig at mapakinggan. Ito na nga mga kaibigan, atin nang panoorin ang kabuuan ng video. Wala lang kayong na-report. Di nyo lang alam. Hindi kasi kayo nagre-research. Saka baliwala naman sa inyo yung sagot ni Pangulong Duterte. Easy. Mamaya papakita natin. Dito lang yan sa social media. Nakasuhan siya kasama ang ilan pang personalidad sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Isinusulong din sa Kamara ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Narito ang aking report. Tulad ng reklamong isinampa sa International Criminal Court, Crimes Against Humanity ang inirekomendang ikaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo. Ay, chotomate na. Yan. Naggidugulo mo kasi. Ng report yan. ng House Quad Committee na duminig sa illegal drugs at illegal pogo operation sa bansa ng nakaraang administrasyon. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence revealed a system that incentivized the Corroborated daw ng evidence. Yung mga ebidensya, kanino nang galing? Yung mga may kaso ng pagsisinungaling, may mga kaso ng perjury, mga kriminal na nakulong, sila ho yun. Yung mga witness nila. Hindi, ako sa loob-loob ko, siguro unang dinig pa lang ni Duterte to, pinagtatawanan niya nito. Sigurado ako alam mo kasi, maraming klase ng abogado. Ulitin ko ha, maraming abogado na abogaduhan lang. Ano ibig sabihin ng abogaduhan lang? Katulad ng mga natanggal. Yung pumasa lang, sinuwerte lang ika nga. Sinuwerte lang, ha? At pumasa ng bar, pero hindi nakapag-practice. Yan, isang abogado yan. Okay? May pangalawang abogado, yung nakapag-practice nga siya, pero lagi namang olat. Nikilala na akong abogadong ganyan. Nagbablog pa nga yung animal na yan eh. Pangatlo, meron talagang yung abogado, yung litigator ika nga, yung talagang alam lahat. Sabihin, hindi ho biro. Ibig sabihin, kabisado niya kahit tulog, alam niya kung anong gagawin. Kasi hindi naman po porket abogado ka, magaling ka, alam mo yung proseso. Ibig sabihin, mahina ka, ika nga. May mga ganun eh. Nalulusutan ng proseso. Tapos hindi alaman tunay na yung paano magpresenta ng witness, yung witness niya, sablay-sablay. Tapos hindi updated. May mga ganong klaseng abogado. Okay? Si Pangulong Duterte, ano yan? Updated po yan. Una-una, naging piskal pa. Ano ibig sabihin ng piskal? Lahat po ng kaso dumadaan dyan. Wala naman ng kasong diretso sa korte. Dadaan mo na sa piskal, di ba? Kabisado nila ang kung kailan nadidismiss ang case, kung kailan pwedeng himas-himasin. Alam mo yun, may mga ganyan eh. Huwag na tayo magkaila sa Pilipinas. Pagka mayaman ka. Medyo lulusot ka. Kabisado ni Pangulong Duterte kasi nga piskal ho siya. Kaya sigurado ako, nung pinakikinggan niya ito, tawa siguro ng tawa yun. Sigurado ako dyan. Tawa ng tawa yun at sinasabi niya, sinong witness niyo? Sinong pinatay ko? Anong
Pinagtatawanan niya to, sigurado ko. suspected drug personalities. Bunsod ng drug war, pinakakasuhan din ng Quadcom sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Dibol Sinas, Police Colonels Ruina Garma at Edelberto Leonardo, at dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Pinakakasuhan din ang ilang personalidad na may kinalaman daw sa pagkakasamsam ng 360 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga, kabilang si Mayor Teddy Tumang at ilang Chinese nationals. Gayon din ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Penal Farm noong 2016 at ni Police General Wesley Barayuga. Kailangan naman daw ng dagdag na investigasyon para sa mga personalidad na may kinalaman sa illegal na pogo operation, kabilang sina dating Bamban Mayor Alice Guo at Mantakin mo, si Guo pa ngayon ang nakalusot. Nako. Alam na this. Anak ka na yung wewe. Booking na booking kayo. Mantakin mo, diniin. Talagang si Guho ang talagang spy, kinonfirm pa daw ng China, ganyan. Lahat na ng kasinungalingan. Ewan ko, sabihin na natin, hindi ko sure kung kasinungalingan o sigurado. Pero lahat na unang akusasyon ibinigay kay Guo. Di ba? Tapos, siya pa ngayon ang walang kaso. Mahalaga siguro talaga ito. Sa anong halaga kaya at hindi nakasuhan si Mayor Guo? Sa anong halaga? Gaano kaya kahalaga yun? Alam na this, di ba? Anak kayo ng ating presidential spokesperson Harry Roque. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. Feeling bayani pa talaga. Defining moment saan pinalaga namin ang mga Duterte. Kung wala kayong backup at wala kayong utos ni Romualdez, sure ako, hindi kayo gagalaw. Huwag na tayo maglokohan, Mr. Barbers, Mr. Chair. Huwag na tayo maglokohan. Ang lahat ng galaw ng kamera ay may basbas ng Speaker of the House. Tradisyon nyo na ho yan. Alam na ho natin yan. Wala hong gagalaw dyan at mangyayari pag hindi involve ang Speaker of the House. Alam na ho natin. Huwag na kayo magpakabayani pa. Bayani pa dating ninyo. Pero halatang halata naman, sir. Halatang halata. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Bunsod ng pagdinig, 30 panukalang batas daw ang nabuo para pigilang maulit ang mga ganitong insidente. Kabilang sa panukala ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Monetary reparation between 250,000 pesos to 500,000 pesos, as well as a non-monetary reparation, will be granted to victims and their families to be determined by the extrajudicial killing claims board proposed under the bill. Agad namang inadapt ng plenaryo ang report ng Quadcom. Ipapadala na raw ang report sa mga corporate government agencies para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon naman kay Senador Bongo, ipinauubayan na raw niya sa korte sakaling tuluyan silang makasuhan. Pino na rin niya ang Quad Committee dahil idinadawit daw ang ilang taong nabanggit sa mga hearing kahit wala raw katibayan laban sa kanila. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, handa raw siya. Alam mo, tama yung sinabi ni Senator Bato. Basta lang binanggit ka, kahit wala namang sapat na ebidensya, kakasuhan ka. How would you know? Diba? I mean, paano mo masasabi na hindi nagsisinungaling yung tao na yun? Basta lang, maikwento lang. Sa madaling salita ho, mga kababayan, marites lang. Hindi, alam nyo, ito seryosong usapan to. Ito, walang bullshitan dito. Alam mo, kaya nagiging maunlad ang Japan. Ito, may nagkwento sa akin. Kaya daw maunlad ang Japan kasi konti ang chismosa. O walang chismosa. Kasi dito, mga kababayan,
Walang pakialaman dito, mga magkakapit-bahay. Oh, dito sa Japan, walang pakialaman. As a matter of fact, iinis nga sila pagka nagkikwentuhan. Ayaw ng ganyan. Sa Pilipinas, wala nang pera. Chismisan pa ng chismisan. Tama, mali. Sa Pilipinas, hindi kumpleto ang chismisan. Hindi kumpleto buhay pag walang chismisan. Ika nga, pag uwi sa bahay, kailangan na yung mga wag magagalit yung mga matatandang babae minsan pag uwi ng bahay. Oy, bili ka ng coke dyan. Anong coke? Basta yung coke. Bili ka ng coke dyan, tsaka merienda. Magmimerienda kami ni Aling Laila. Magmimerienda kami ni Aling Laila dyan. Kasi pag nagmerienda na sila ni Aling Laila, talagang, sige, pinagchismisan na lahat. Uso yan eh. Uso nga, kunwari magkakaibigan eh. Pero pagka, kala mo walang GC silang sarili. Totoo yan. Ugaling Pinoy yan eh. Yung kunwari magkakaibigan, tapos may kanya-kanya naman GC. Tapos pag-chismisan, alam mo siya. Di ba? Ugaling Pilipino yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung dito sa Japan, kaya umunlad ng Japan dahil bawal ang chismisan dito. Sa coffee shop nga, solo-solo kayo eh. Pag merong chismisan, may Pilipino dyan, sigurado. Pag nakakita kayo ng mga chismoso dito sa Japan, Pilipino yan. Matik yan. Kaya nga dito, meron silang tinatawag na secret code. Dito ang mga Pilipino, wag na wag kang magkikwento ng kahit ano tungkol sa trabaho mo. Kasi siguradong pagchichismisan ka, aabot na yan hanggang doon sa Nagoya, doon sa Timbuktu, doon sa Hokkaido. Wala ka namang kinalaman doon sa Hokkaido. Napunta doon yung, alam mo ba, si Banat ba? Only in basta yan sa Japan, pag kami chismisan, Pilipino yan. Asahan mo yan, Brad. Hindi ko nga alam bakit gano'n ng mga Pilipino talaga eh. Parang ginawang pastime ang chismisan. Pero alam mo, yan ang isang bagay na kaya ako naniniwala na nagkaganito ang bayan natin dahil sa mga katulad nitong mga congressman na chismoso. Mantakin mo, i-chismis lang sa kanila. Si ganito, ganito yan eh. Sa tingin ko, ito nangyari. Pinatay si ganito. Okay, kasuhan natin yan. Gago, di ba? Hindi, ganun talaga siya sa kamera ngayon. Wala na sila nung isisiguraduhin nilang may ebidensya ba? May sapat bang ebidensya? Basta, hindi. Si Duterte nagpapatay dyan. Paano mo nasabi? Hindi na importanteng ganun. Si Duterte, pinapatay niya lahat ng mga adik. Ganun ba? Kasuhan natin. Kaso. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagdating sa korte, pagtatawanan sila. Pagtatawanan niya, kasi una-una, tatanungin ka agad nung korte, yung judge, sasabihin niya, sandali, sino ba yung namatay? Hindi! Basta mga adik pinatay. Sino nga? Di ba ang daming namatay na adik? Basta silang lahat ng namatay na adik. Pinatay ni Duterte? Oo. Lahat sila. Paano niya ginawa? Basta. Ganun talaga eh. Diba? Sinabi ni Duterte, mamamatay tao siya ng kriminal. Yan. Pag-amin na yan. Tangang puta. Inamin niya na, mamamatay tao siya ng mga kriminal. Yan. Dahil dyan, guilty siya. Tanga. Alam mo ako, hindi po ako abogado Pero dahil nga, siyempre, may tatay tayong abogado, tapos marami rin tayong mga kaibigang abogado, napapagkwentuhan natin yan eh. Di ba? Hindi mo pwedeng kahit sabihin mo sa social media, ako ang pumatay kay Juan. Sino si Juan? Paano mo pinatay si Juan? Kailan namatay yan? Hindi pwedeng, ikulong na natin yan. Inamin niya siyang pumatay kay Juan. Di ba? Hindi pwede. Kailangan kumpletong detalye. Hindi mo pwedeng sabihin lang na ikaw na pumatay ng ganito. Tama, mali. Paano pa kaya yung kay Duterte? Wala nga siyang pinangalanan. Una-una, sinabi lang niya, papatayin ko kayo. Oo, ako ang pumatay dyan sa mga yan.
Ang sagot ko, ito mga pulis. Ang tanga talaga ng kamera. Sorry pero alam mo, sigurado ako yung mga tunay na abogado, hindi yung abogaduhan lang katulad ni nung isang na bobo. Tanggal dahil bobo. O, di ba? Hindi yung mga ganun Yung mga tunay na abogado, mga kababayan, sigurado ako pinagtatawanan to, yung ganitong klaseng crimes against humanity na ganyan. Naku po, maniwala ko kayo sa akin. Kasi nga, ang tunay talaga dyan, senaryo dyan, ito ay, diversion, ika nga. Diversion ito sa katarantaduhan ginawa ng kamera. Tandaan ninyo, even the yellows, even the other groups now, ay nagrereklamo na doon sa ginawa nilang pagpapalusot ng budget. Mantakin mo, ikaw ang nagdi-decide ng budget. Ano ginawa mo? Tinaasan mo yung budget mo. Mantakin mo, ikaw ang nagdidesisyon sa budget. Tapos, ang gagawin mo, yung mga anything that would benefit me, yun ang itataas ko budget. Mantakin mo ibinaba nila yung DSWD, except tinaas nila yung AKAP. Kasi po, alam mo kung bakit yung AKAP. Kasi yung mga 4-piece, marami ho dyan, hindi ho botante. Okay? Ano po ba yung AKAP na programa? Yung AKAP po, yan po yung kapos. May sahod, ika nga. Pero kapos. Ibig sabihin, hindi sapat yung sahod nila. Actually, ang isang daw requirement dyan yung parang certificate of employment mo at saka yung parang payslip, ganyan, di ba? So, ano ibig ko sabihin? Isa kang butante. Bakit? Kanyo, siyempre, alam naman natin yung mga lower middle class, yung sumasahod pero kulang, yan mga yan, usually butante yung mga yan, di ba? Pero yung mga 4-piece, yung talagang ikaw sa hirap, hindi na naasikaso yung re-rehistro. Kasi nga, may iba sila talagang sobrang kahirapan. Kaya ngayon, nag-imbento etong DSWD ng AKAP, tapos sinuportahan ito at pinondohan ito ng kamera. Mantakin mo. Di ba? Tinanggal yung PhilHealth, yung gamot. Kasi nga naman, pag mamamatay ka na, hindi ka na makakaboto. Pag may sakit ka na, iniintindi mo yung sakit mo na lang, hindi ka na boboto, di ba? So, tanggalan ka nang namin ng budget. Sabi pala ni Jam Magno, hindi budget yan, Subsidy daw yan. Ito si Jam Magno, dati ko pa naman kaibigan to. Yung pala. Jam Magno, ingat. Ingat ka sa mga binibitawan mo, Medyo mag-research ka muna ng konti, Kasi ang binawasan kasi budget, at parte ng budget yung subsidy. Ay, hindi mo pwedeng sabihin separate yun. Ewan ko sa'yo, Jam Magno. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, dumagdag ka pa kay Maris. Anyway, eto na. Di ba? Isipin nyo, yung AKAP na yan pa yung talagang binawasan nila lahat. Pati yung budget ng DSWD, except dinagdagan nila yung AKAP. Ganyan talaga sila katarantado. Tapos, ultimong budget nila, tinaasan nila ng todo-todo. Kaya nga dami nagre-react Ultimong batas na dapat sana ay sinusunod. Bakit? Kasi ayon sa ating konstitusyon, ang department o yung education, yan ang pinakamataas dapat ang budget na ibinibigay ng gobyerno. Pero mantakin mo, ngayon, mababa ang budget sa edukasyon. Literal, binaboy ng Kongreso ang ating konstitusyon. Literal po yan. Talagang nilapastangan nila, binastos nila ang konstitusyon sa pamamagitan ng pag-angat ng ibang budget
bumagsak ng todo yung budget ng sa edukasyon. Hanggang eventually, nag-ingay na nga, di ba? Lahat ng mga grupo-grupo. Kaya nga mantakin mo, biglang supposedly pipirmahan na ito ng presidente. Pinatigil niya ang pirma. Kasi nag-ingay ang tao eh. Sandali, sabi to ito. Kahit itong mga media, nag-ingay na eh. Sobrang sabi to ito. Mantakin mo. Dahil sa sobrang kaganid nitong mga congressman natin, nawala na sa isip nila na may konstitusyon pala. Na meron pala tayong dapat sundin. Huy, ano yun? Yung edukasyon, dapat mataas yan. Hindi kasi, alam mo, mga kababayan, ito hindi ko alam kung bobo lang talaga yung mga nakaupo ngayon o dahil sa sobrang ganid nila, nakaligtaan na nila yun. Kasi hindi ako naniniwalang bobo eh. Hindi ako naniniwala na nasa Department of Budget na yan, hindi nila alam yun. Di ba? Imposible. Alam nila yan na ang edukasyon ang dapat ang pinakamataas. Alam mo nila yan. Pero bakit nagkaganir eh? Wala eh, kasi nga naganid sila eh. Ano sa atin dito? Ano sa inyo dito? Ano budget natin? Anong kikitaan? Naku, nagkaloko-loko na. Hindi, alam mo kasi, that is biblical. Did you know that? That is biblical, di ba? Meron sa Bible na may ganyang prinsipyo sa Bible na pag ang isang tao nagkasala, sinita mo, kunwari, a brother, sinita mo siya, di ba? Ayaw niya talagang sumunod. Sabihin, talagang nagkakalat na siya. Meron part doon na sinabi nga, ibigay mo na yan kay Satanas. Magtataka kayo, di ba? Parang, anong ibig mo sabihin? Ibigay mo na yan kay Satanas. Kung ayaw magpa-rebuke nitong isang brother mo. Ang dahilan po kasi doon, ang prinsipyo doon, it's not really to give into Satan. It's like, hayaan mo yung kanyang sin na talagang, kasi wala na, hindi na siya nakikinig, di ba? Kakainin na ngayon siya nung sin niya. That sin, somehow, hoping and praying that would lead into repentance. Kasi, ang demonyo kasi, pag ikaw pinasok ka na niyan, talagang he will still kill and destroy you. Hindi, walang intensyon ng demonyo na paligayahin ka. Akala kasi nung ibang tao, ang demonyo para paligayahin ka. Hindi ho. Ang demonyo to kill, steal, and destroy you. Pasisiyahin ka lang ng konti. Ganun, konti. Yeah. Pero sa totoo, steal, kill, and destroy. Kaya nga, hayaan mo na yung brother na yun pag ayaw makinig sa'yo. Tapos, para mag-lead into repentance, ibig sabihin, eventually, madedestroy yan eh. Eventually, alam mo yan eh, yung nagkakaroon niya ng pagbagsak sa espiritu niyo. Kasi babagsak ko siya eh. Magiging ano yan. And sa kanyang pagbagsak, he will call God. Yun yung prinsipyo na yun. Kaya feeling ko, ganito nangyari dito sa Kamara. Dahil sa mga sobrang sama na nila, dahil sinasamba nila pera na, dahil nakikinig na lang sila sa pera, wala na silang ibang sinasamba kung hindi yung pagsunod nila sa pera. Okay. Sige, tuloy-tuloy na. Hanggang tuloy-tuloy na sila. Hanggang nakaligtaan na nila na meron palang isang batas na ipapahamak tayo. Ano yun? Yung batas ng kailangan mataas ang edukasyon pag sa budget. Napahamak sila. Ang dami tuloy pumiyok na grupo. Kasi hindi lang mga Duterte supporter. Kasi ang hirap ngayon eh. Parang di ba, Duterte supporter lang ang pumipiyok ngayon. Iniisip nyo, hindi, laban lang yan ng mga Duterte at saka mga Marcos. Ganyan lang iniisip nila eh. O kaya ng mga Duterte o ng mga Romualdez. Yan lang iniisip ng iba. Tayo, pinaglalaban natin, ang totoo ay pinaglalaban natin kung gaano kaabusado itong Kamara. Yan ang totoo. Pinaglalaban natin kung paano nila ina-abuse ang kanilang power. Tingnan nyo ngayon. Yung kahit hindi maka-Duterte, pumapalag na, pumapapil na rin sa TikTok, pumapapil na rin sa karsada. Bakit? Kasi tinamaan na rin sila nung abuse o kawalangyaan ng Kamara. So dahil doon sa katartaduhan, dahil doon sa motibo nila na sumunod sa amo nila, di ba? Para meron silang pangangampanya. Tapos
ang kanilang misyon to destroy the Duterte, napahamak tuloy sila ngayon. Kaya ngayon, ang dami ng pumipiyok, nagagalit na sa kamera dahil sa katarantaduhang ginagawa nila. Yun ho ang senaryo ngayon. Harapin ang mga reklamo. Isa raw itong tangkang paninira sa mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Malaki raw ang tiwala niya sa ating mga korte at mananaig pa rin anya ang hustisya. Sinisikap pa naming makuha ang panig ni na dating Pangulong Duterte at iba pang idinadawit sa posibleng asunto. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na nga, hindi nyo nakuhanan ng sagot ni Pangulong Duterte. Sumagot na ang Pangulong Duterte sa kaso na yan. Sinagot niya na. At ang kanya pong sagot ay nakuhanan po sa video. At yung kanyang sagot na po na yan ay simpleng-simple. Kung kayo ay busy sa pamumulitika at kung kayo ay you're trying to destroy yung mga taong mabubuti, katulad nila Bato, nila Bongo, nila na mga dati pang PNP chief, if you are busy destroying us, I am busy giving hope sa mga kababayan natin. Ito po. Kanawa, muna ihatag na po ninyo. Tanan man mga gari kita ka pagsagin. Ayong hilak. Mo ni papilin niyo. Okay na? Yung hilak eh. Pasmaran. Kita nyo? Yan ang pagsagot ni Pangulong Duterte. Busy kayo. 'Di ba? Busy kayo sa matinding pamumulitika nyo. Ako, busy ako na magbigay ng hope para ho sa ating mga kababayan. Yan po ay taon-taong ginagawa ni Pangulong Duterte. Mula pa ng mayor siya, ginagawa niya na po yan. Hindi po siya namumulitika. Dahil sabi ko nga sa inyo, paano mo malalaman ng isang tao ay hindi trapo? Kung siya ay consistent sa ginagawa niya. Eto ho, mula pa nung mayor siya, ginagawa niya na po ito. As in, pinupuntahan niya yung mga kababayan nating may cancer, lalo na yung mga bata. Kasi dyan po malambot ang ating Pangulo sa mga bata. Hindi, alam mo, ito seryosong usapan na ho ito ha. Kasi minsan we miss the reason for Christmas. Ito sana makinig tayo. I'm not trying to be religious here. I'm not a religious person. But somehow we forget the real reason for Christmas, which is the giving of God yung kanyang anak. 'Di ba? The essence of Christmas is John 3:16. Alam na ho natin, kabisado natin yan. For God so loved the world that He gave. Ano ibig sabihin nun? Supposedly, ang tunay na pagmamahal ay giving. Love is equals to giving. Christmas is love equals to giving. Minsan kasi pag Pasko, ang puso natin, ano ba yung matatanggap ko? Ano yung pamasko ko, sarili ko? Diba? Yun eh. Ano yung benepisyo ko? Ganyan ang mga congressman. Mr. Speaker, Merry Christmas. Ano ba atin dyan? Mr. Speaker, Pasko na oh. Tinodo namin yung utos ninyo. Tasin, binash na kami ng todo-todo ng mga, lalo na itong mga banateros na to. Mga gago talaga. Binash na kami ng todo-todo. Paano ba? Mag-break na. Saan ba kami pwedeng magbakasyon ng kabit ko? Di ba? Hindi, totoo. Yan o talagang senaryo. Kabit muna bago yung, sa Pasko na lang, siya 25 yung asawa. Pero mula ngayon hanggang sa 24, dun muna sa kabit. O, tama, mali. O. Paano na to? Paano kami makakalamyerda, di ba? Alam mo naman, bibili na ako ng patek, ganun. Bibili ako ng Rolex.
bibili ako ng sports car na Mercedes-Benz. Paano na? Dahil naman kukunin ko lang lagi sa tights. Kawawa naman yung mga nagtatight sa amin. Di ba? Ubus na pera. Wala na nga pera. Pinipersa ko ba sila magbigay? Paano na? Nakakalimutan na ho nila ang tunay na essence ng Pasko ay magbigay. Kaya nga ho, napakaganda ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Ha? Kasi ho, minsan, we feel so justice. Tatawa talaga ako doon. Pwede ko ba i-share lang ng konti ito? Kasi may gago eh. Na may gagong nagsabi, ang ayuda daw ay hindi yan limos. Hindi daw yan. Yan daw po ay justice. Palpak talaga yung mindset. Alam nyo kung bakit palpak yung mindset na justice? Kasi when you say justice, ang isang bagay, hindi man siya literal, pero ang simpleng sinasabi mo, karapatan mo yan. Kasi nga, you are asking for justice. Diba? So, kunwari ako, pupunta ako sa husgado. I need justice because ninakawan ako. Kailangan ko ng hustisya. Nilapastangan ako. Kailangan ko ng hustisya. Ano ibig sabihin nun? It is your right. Karapatan mo yan na magkaroon ng hustisya. Parang sinasabi ngayon ito ni Speaker Romualdez na yung ayuda ay hindi naman yung pribilehiyo. Yan ay karapatan mo bilang mamamayan. Patay tayo dyan. So tinuturuan nyo ang mga Pilipino na maging, alam mo yun, feeling privilege, feeling entitled. Hindi, karapatan namin to. Hindi. Amin yan. Ayuda namin yan. Pera namin yan. Alam mo, hindi nila pera yun. At lalong-lalo nang hindi mo pera yan, Speaker Romualdez. Pera yan ng mga nagpapagod na mga manggagawa, mga nagtatrabaho at nagbibigay ng tax nila. Pera nila yan. Pera namin yan. Huwag mong ipamigay doon sa mga ayaw magtrabaho. Bakit? Alam nyo, ako naniniwala ako eh. Naniniwala ako eh. Sabi nga nila, di ba sa networking, shout out kay Sam Bersosa. Olat na olat ka na. Ako naniniwala ako eh. Sa totoo lang, hindi natin kasalanan ang ipanganak ng mahirap. Pero kasalanan mo na pag namatay ka ng mahirap. Hindi. Sabi ko ho sa inyo, yan ang isang bagay na katotohanan. Hindi kasi ako naniniwala na na hindi tayo pantay-pantay ng oportunidad sa buhay. Hindi totoo yan. Bakit? Meron ho ba dito 26 oras ang araw niya? Wala, di ba? Lahat ho tayo 24. Nagkataon doon sa 24 oras, mga 16 hours doon tulog ka. Hindi pala. Mga 12 hours doon tulog ka. Tapos yung mga 4 hours doon nagchikichismisan kayo ng kapitbahay nyo. Pinagchichismisan nyo yung iba. Anong ibig ko lang sabihin? Pantay-pantay ho tayo ng binigay na Diyos na 24 oras. Ang problema, hindi natin ginagamit sa tama kaya naghihirap tayo. Tapos ngayon, naghihirap tayo, hindi na nga kayo nagtatax. Mag-aantay pa kayo sa gobyerno ng ayuda, di ba? Alam niyo kung bakit? Iyan ang gustong mangyari ng mga politiko. Ang bawat Pilipino nakaasa lang sa mga politiko. Ultimong sumasahod ka na. Yan ang prinsipyo ng AKAP eh. Sumasahod ka na, kulang. Penge, gobyerno. Ito mga kababayan, this is a reality in life. Yun ang magiging attitude ng tao. Kulang ang pera ko kasi
Hindi kaya nung trabaho ko, isang waiter lang ako, isang security guard lang ako. Tama naman eh. Kulang talaga. Pero mga kababayan, take a look, bigger picture. Sa ibang bansa, kulang din ang sahod nila para sa kanilang standard of living. Kaya marami tayong kababayan dito sa Japan, 2 trabaho. Sa umaga, nagtatrabaho, nursing, sa gabi, arbaito. Hindi, totoo po. Bakit? Kulang kasi. Ibig sabihin, don't tell me na sa Pilipinas lang kulang ang sahod. Sa totoo lang, pareho lang eh. Alam mo kung bakit? Ang baba ng mga bilihin doon eh. I mean, kukumpara mo dito mataas na ngayon. Pero kukumpara mo pa rin dito. Magkano tubig dito? Magkano tubig dito? 'Di ba? Magkano yung, alam mo yun, magkano kuryente, magkano internet, paano tumira dito? As in, yung 50 mil mo dito na apartment ay sobrang liit po nun. Sa atin, ng 50 mil po, nasa BGC ka na. So ano ibig ko sabihin? Yung standard of living dito, ay, mataas kasi. Kaya kailangan nila magtrabaho ng 2, 3, at wala na silang time magchismisan. Minsan lang sa umise. Doon, medyo may siraan ng konti doon. So anong punto ko? Sa Pilipinas, ginagawa kayong tamad. Kulang ang sahod ko, hingi dala ako sa gobyerno ng akap. Sino congressman dyan magdadala ng akap? Yun ang boboto ko. O tanga. Hindi mo alam, binibigyan ka ng ganito pero magkano ninanakaw sa'yo. Ikwentahin nyo yan yung akap na yan. Magkano yan? 21 billion sa congressman. Tapos ilang billion lang sa Senado. Pagka kinwenta mo yan at dinivide mo, ang laki. Meron nga gumawa ng computation yan eh. Ang laki bawat distrito. Milyon. Tapos ang pinamimigay lang 5,000, 2,000 sa ilang tao. So sa madaling salita, business-wise, panalo. Panalo negosyo. Di ba? Kumita ng siguro mga mababa na 50 mil yung isang congressman. Ang pinamigay lang niya mga 2 million, 3 million. Dinaig pa yung yung mga networker di ba? Yung overpriced na mga produkto sa networking. Mantakin mo, sabon binibenta ng 1,000. Di ba po? Anong ibig ko lamang pong sabihin? Kaya tayo nagiging ganun yung bayan natin. Hindi nagtatrabaho. Dahil, dito nga sabi ko nga sa inyo, pag nakipagkwentuhan kayo sa mga Hapon, kahit sa Pilipino, Hapon, 2 trabaho nila. Yung mga estudyante, nasa gabi, nasa mga club. Tama, mali? Anong club? Yung mga nagsiserve ng mga drinks. Ganun. Kayo naman, dudumi ng isip nyo. Wala namang club dito na katulad sa atin, may nagsha-shower. Walang ganun dito. Hindi ko lang alam siguro. Hindi, totoo naman. Hindi ko naman alam yung mga ganyang bagay dito. Alam naman tayo dito, mga lang, yung mga inom-inuman lang na may ihaw-ihaw. Yan ang favorite natin dito. Pero may mga kababayan ako dito. Siyempre, nakakakwentuhan natin sa mga umise. Sa gabi, talagang trabaho sila umise. Tapos, kikwento nila, sa umaga nagtatrabaho pa kami. Sabi ko, bakit? Hindi po ba sapat yung kinikita ninyo sa umise? Kasi mahal lang. Siyempre, alam naman natin, pagka umise, ang mahal dyan, di ba? Laki ng kinikita. Sapat naman. Kaya lang, siyempre, mataas ang standard of living dito. Tapos, panay message pa yung mga jowa namin sa Pilipinas. Si nanay nagkasakit. Si kuya nagkasakit. Si tatay, si uncle nagkasakit. Lahat na lang ng kamag-anak na nagkasakit sa inapunta, no? Hindi, totoo naman eh. Kaya ganyan sitwasyon ng mga OFW dito, kahit yung mga residente dito. Ganoon na kanilang sitwasyon. Talagang ubusan ng pera. Kaya nagtatrabaho sila. Hindi sila humihingi ng ayuda. Nag-aantay sa gobyerno. Alam mo, nauso lang ayuda dito nung panahon ng pandemya kasi bawal nga lumabas
Pero ngayon walang ganun, yung antay ako ng gobyerno para bigyan ako. Tapos kung sino man yung hapon dyan na magbigay, siya ang buboto ko. Wala. Only in the Philippines yan na wala akong trabaho. Pengen ko ayuda, 4 piece tayo. May trabaho ko, kulang sahod. Akap tayo, akap. Ina niyan. Tapos, ano nangyayari? Pag uwi, nakatambay sa labas, nagiinom. Sino? May kasamang mga kachismisan. Si kuya, si pinsan. Inuman tayo, Brad. Kahit hindi weekend, inuman ng inuman. Tambay ng tambay. Kaya, hindi mo napansin? Ang daming tambay sa Pilipinas. Wala naman mga trabaho. Pero magre-reklamo, wala kaming pera. Kailangan namin ng akap. Andiyan naman si congressman. Aliga, pila tayo kay congressman. Kaya ka nakakita ng gusto mo magpagamot, pipila ka sa mga congressman. Gusto mo nang kailangan mo mag-survive, pipila ka sa... Ano, talagang ginagawa ba tayong patay gutom nitong mga congressman natin? Ginagawa ba tayong parang, kailangan nyo kami para mabuhay kayo? Ang alam ko, ganyan, jowa lang eh. Di ba? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mga eksena ng mga jowa eh. Lalo na yung mayaman. Bagong chismis yan. Google nyo na lang. Ayun, bagong chismis yan eh. Yung, I cannot live without you. Sabi niya doon sa kabit niya. Nangyari siya nung... hindi ko... nakalimutan ko na kasi hindi ko kilala yung tao na yan eh. Pero sikat daw yan, sabi nung kaibigan ko eh. Na yung bagong humabol eh. Akala nila yung pinali na yung kay Maris. Bago matapos ang taon, may humabol pang isang iskandal. Google nyo na lang yan. O kung may alam dyan na link, i-link nyo na lang sa ibaba para naman makachismis din yung iba nating kababayan. Ako, hindi ako nakichismis dyan. Chinismisan lang ako, nakinig lang ako. Habang nasa trend. Nakikinggan ko lang. Chinismis lang sa akin. Anyway, ito na nga po yung sagot ni Pangulong Duterte. Ito yung sagot niya sa mga kagaguhan po ng ating Kamara. Sa kanya, nagbibigay po siya ng hope sa ating mga kababayan. Ayan po, yan. Para, di ba? Just wait and see. Sorry. Nawala yung audio ko. Ayan yan. Sorry. Sorry, nawala yung audio. Ito, na-mute ko kasi mali, na-mute ko. So, yun na nga po. Ito po yung ating Pangulong Duterte na habang... Ito yan, yung bata na yan, yan daw po ay pinangarap lang makita si Pangulong Duterte at nung nakita ho, tuwan-tuwa ho siya. Kaya, alam nyo, taon-taon ginagawa ni Pangulong Duterte. Minsan, gawin din po natin ngayong Pasko yan. Maghanap po tayo ng pagpapalain. Ibig sabihin, we look for people to bless instead of asking or dreaming na ito, pamasko ko to sa sarili. Kasi uso na ngayon yun, pinapamaskuhan yung sarili. Okay naman din yun. Pero huwag nating kalimutan din na magbigay ng pamasko sa mga walang, alam mo yun. Kasi katulad nga, alam mo, ayoko na lang banggitin, pero wag na nga sabi. Kasi pag nagbigay ka daw, huwag na banggitin. May mga ganyan eh. Subukan ninyo kasi meron nung ito na lang, ikukwento ko lang ng konti kasi nga, para din kayo may idea. Marami sa ating mga detainee, katulad doon ni Pastor Kibuloy, mga detainee, hindi naman talaga may kasalanan. Bakit? Wala lang silang abogado. At marami sa kanila pinabayaan na ng kanilang mga pamilya. Kaya nga meron na sinamahan ng Banateros na grupo na tumutulong po sa mga yung mga detainee na walang abogado. Kasi ngayon namin na-realize ng todo-todo, kahit ako, lalo na ako, na pag wala kang pera, kulong ka. Ganun sa Pilipinas. Bakit? Ang hirap kumuha ng abogado, napakagastos. So maraming mga detainee, hindi naman talaga may kasalanan, dahil lang wala silang abogado, pinagtripan sila ng mga mayayaman dyan, pinakulong, since wala kang pang bail,
kulong ka ngayon, detainee ka. Dahil detainee ka, iniwan ka ng pamilya mo. Napakaraming ganong sitwasyon. At yan din po ang nakita ni Pastor Kibuloy. Kaya ang grupo po namin ay naging bahagi po ng pagtulong dyan sa mga kababayan natin naman ng mga, alam mo yun, mga wala hong dumadalaw. At namigay ho tayo ng mga grocery doon. Dahil nga po, ito sinishare ko hindi para wala akong sa inyo. Kayo, gawin din po natin yun. Let's, yan, you make it na ang